At kaugnay pa rin mga kabombo ng mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila, ating kukumustahin ang mga preparasyon ng hanay ng pambansang pulisya. Manila Police District Spokesperson Police Major Pilipines ang ating kapili ngayon. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. We're nationwide and worldwide sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Major. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalat kalmadong umaga po, Bombo Dennis at Bombo Everly. Ganun din po sa mga nakatubaygay sa inyong programa ngayon. Nabalitaan ho namin, hindi lamang itong issue ng traslasyon, yung pahalik ang focus ng atensyon ng Manila Police District ngayon. Mukhang may bar exam release din ngayong araw na, well, ito mahalaga rin na tutukan na pang-seguridad. Ano ho? So, paano ho yung inyong latag ng security arrangement ho dito in terms of sa preparasyon ng Manila Police District, Major? Bombo Dennis, handang-handa na yung pamunuan ng Manila Police District yan at yung buong Philippine National Police kung saan mahaba yung ating preparasyon dito. Marami na tayong mga ginawang pagkilos, yung mga inter-agency coordinating conference, meeting, consultation, lahat nagawa na natin. At sabi nga natin dito, all set na to. Kaya lang, di dapat tayo maging kampante sa paglalatag natin ng seguridad at masabi natin walang puwang tayo magkamali dito. Bagay kumulang 15,000 PNP personnel ang ating gagamitin bilang security forces dito. Katulong natin yung taga-Region 3, Region 4A, yung ating regional headquarters at yung mga iba-ibang district dito sa Metro Manila. Ito lamang ho yung isa sa malaking concern ng ating mga kababayan, yung issue ng threat kung meron man kayong na-monitor at magpapatupad daw ho ba ng signal jamming pag sapit ho nitong highlights nitong mga aktibidad na ito at kung kailan, Police Major Ines, sir? Yes, sir. Wala po tayo natatanggap na sabi nga seryosong banta. Pero ganun pa man po, kung meron man tayo matatanggap ng mga impormasyon, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment. At doon naman po sa sinasabi nating signal interruption, nagkaroon na po tayo ng press briefing nung nakaraan sa National Headquarters. Kung saan nga po, sabi ng aming Regional Director ng NCRPO, pagkakaroon po ng signal interruption, doon lang po mismo sa mismong pagdaan po ng andas. At yan po, i-request natin po sa NTP para po doon sa mga basic security measure nating nilalatan. Concern ho dito yung mga turista natin, sapagkat gusto nila makapag-update pa rin doon sa kanilang mga followers, lalo't galing pa sa ibang bansa yung iba ho sa kanila. By the way, ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico, meron ding ilang punto na nais pong itanong po sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Major, Yes, ma'am. Magandang umaga. magandang umaga Yes, din po, Major. Yes po. Matanong ko na lamang din, Major, yung kung paano po yung distribution ng task po ng mga nasa security sector base sa pakikipagpulong na rin po ninyo sa mga stakeholders at organizers. Kasi may mga early pronouncement na rin na may mga kapulisan din po tayo na nagboluntaryo mismo na magsilbing ihos para mapanatili nga po itong seguridad sa paligid din po ng andas. Tama po kayo dyan, Bombo Everly. Meron po tayong mga deboto na mga pulis natin. Katulong po natin yung ating mga iyos ng simbahan. Ang sa atin dito, makatulong po yung bawat sa magkaroon tayo ng magandang sabi natin koordinasyon at may tawid natin ng maayos itong ating ang malaki nating tauna nating traslasyon. At yun ang ginawa natin dito. Sabi nga natin, mga deboto naman itong mga pulis na ito at kasama din nila yung mga iyos ng simbahan para maglatag ng ating seguridad. Okay. Ano po yung, may mga pagbabago po ba, Major, na ipapatupad po this year mula dun sa ipinatupad last year na traslasyon para maging aware din po yung mga kababayan natin kung may changes man po? Meron man konti nating pagbabago pero ganun pa rin naman po yung dadaanan po ng ating andas. Meron po tayong 12 segment yan. Paggaling po ng Quirino Grandstand, papasok po yan ng Burgos. At kung ano po yung dinaanan nung nakaraang taon, ganun din po yung daraanan ngayon. At lahat po ng mga segment natin dito, meron tayong mga pulis na naka-assign dyan para magbantay. Katulong din po natin yung ibang ahensya ng gobyerno, katulad po ng MMDA, meron din po tayo dyan mga medical personnel. At inaasahan po talaga natin na ngayong taon ay dadagsain po uli ito ng ating mga deboto, ng ating mga kababayan
Nung nakaraang taon po, nakapagtala po tayo ng mahigit 8 milyon na mga deboto ang nag-participate po dito. At yun po yung ating inaasahan din ngayon. Ombo Dennis? Yan. Siguro from time to time kami huy makikipag-ugnayan na lamang po sa inyo para fresh yung mga update ho mula dyan sa Manila Police District. With that, wala na po akong gaanong katanungan. Si Bombo Ever ay wala na rin gaanong katanungan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak Sir Dennis, baka pwede ko pong parating muli sa atin yung ating mga public advisory tungkol po doon sa mga ipinagbabawal po natin dito po sa Translation 2026. Go ahead po, please. Yes po. Pakikiusap po tayo sa ating mga kababayan doon sa ating mga demoto na kung maaari po pagdating po ng ating pong araw ng ating translation, pinagbabawal po natin yung pagdadala po ng payong, ganun din po yung anumang matalim na bagay, matutulis pong bagay. At syempre po may gun ban tayo at meron din po tayong gun ban ng pagpapaputok dyan. At meron din po tayong liquor ban. At nakikiusap po tayo na kung maaari po, wag po tayo magdala ng mga bag, pero kung hindi po natin maiwasan, ay yung mga transparent lang po. Huwag na rin po tayo magdala ng anumang gadget at anumang alahas po. At doon po sa mga ating mga manininda, yung mga vendor po natin, bawal po kayo doon sa mga control area natin. At ganun din po, ang pakiusap po natin dito, yung mga pupunta po na nakainom, huwag na po kayong pumunta dyan. Ito pong araw na ito ay para po sa ating lumika. Papakita po natin yung ating, sabi nga nating debosyon dito. At kung pupunta po kayo dyan, kumarin din po sana, pakiusapan po natin yung ating mga kamag-anak na may mga sakit o kaya po yung mga bata o kaya yung mga matatanda. Huwag na pong sumama doon sa actual natin na posisyon. Meron naman po tayo live streaming taon-taon dyan na makikita nyo dito sa mapapanood po nila sa kanilang mga telebisyon. Okay, with that, maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyo. Yes, maraming salamat po Bombo Dennis, Bombo Everly sa pagbibigay ng pagkakataon na ibigay natin ng mga ganyan informasyon sa ating mga kababayan. Pangalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ang aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista-Abad. Makakasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila nyo. Sa kalmadang baga po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, dyan ho sa mga preparasyon sa kaganapang malalaking sunod-sunod sa lungsod ng Maynila. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.